Thank you once again for coming. A blessed morning to all of you. Paano mga kapatid kung malaman mo na yung hinahangad mo na magkaroon ka sa buhay mo, yung bagay na gustong-gusto mo na mapasayo, at hindi lang po ikaw, kundi halos lahat po ng tao, ito po ang hinahangad at gusto, pero siya pala ang magpapahamak sa iyo. Hahangarin mo pa ba siya? Gugustuhin mo pa ba na mapasayo ito? Yan po ang alamin natin ngayon sa mensahe, pinamagatan ko pong pera ang dahilan. Sabihin mo sa katabi mo, pera ang dahilan. Meron po kasing ugat ang lahat ng nangyayari sa atin pong mga buhay. Meron po itong pinagmumulan. Unless na ma-address po natin ito, kung bakit nga nakikita natin na nangyayari ito sa buhay po ng tao, pag hindi po natin ito nakita, hindi natin ito masusolusyonan. Hindi ho madalas na pinag-uusapan po ito, especially sa church. Yan po ang madalas na iniiwasan na itapik po ng mga tao sapagkat ayaw na ayaw po, especially ng mga Kristiyano, na maririnig ng pag-uusapan sa loob ng templo ay walang iba kundi po ang finances. Amen po. Pero kung ito po, ang bagay na ito ang siyang magpapahamak po sa bawat isa po sa atin, wala hong saysay ang lahat at ang tagal ng ginawa po natin na paglilingkod sa ating Panginoon, Sunday after Sunday, na narito po tayo, knowing na akala po natin ay sapat na yung ginagawa po natin, na hindi po natin naunawan on the other side ng buhay po natin ay meron pala na siyang nagsasanhi at nagiging dahilan ng mga bagay na nangyayari sa buhay natin, kailangan po natin itong i-deal. Amen po. Okay, now, remember this, ang salita po ng Panginoon ay i-describe as a hammer, i-describe as a fire, i-describe as a sword. The Word of God is like a sword. The Word of God is like a fire. The Word of God is like a hammer. So mga kapatid, kapag sinabing hammer, dumudurog po ito. Kapag sinabi pong sword, sumusugat po ito. Pag sinabi pong fire, kukonsume ka nito. So the moment na marinig po ninyo ang salita ng Panginoon at wala pong nagiging effect sa inyo at hindi po kayo halos nasasaktan, i-question po ninyo ang puso at damdamin po ninyo. Baka po manhid na tayo. Pero the moment na nakakaramdam ka ng kirot, ng sakit, ibig sabihin, yung salita ng Panginoon ay effective pa sa puso mo, sa buhay mo. Amen. At kapag naramdaman mo ito, sinasaling ka ng Panginoon para may ma-realize ka na isang bagay na kung meron dapat itama sa buhay natin o meron tayong dapat na gawin, yun po ang atin pong sundin. Amen po ba? Remember, the Word of God ay nagkukorek, nagtatama. Tatandaan nyo, masakit man ito natanggapin sa sarili natin, pero kailangan po nating tanggapin. If it is coming from the Lord, if it is His Word, hindi ho natin ito pwedeng i-deny. Amen po. And the reason why we are here, for that Word, para po makarinig tayo ng salita ng Panginoon na siyang magpapaunawa sa atin sa mga bagay na sadyang hindi po natin naunawaan. And our text is in 1 Timothy chapter 6, verse 9. Ang mga nagnanasang yumaman sa anumang paraan ay nahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring nagtutulak sa kanila sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. So don't get me wrong, mga kapatid. Hindi po masama ang pera by itself. Amen. Pero pwede itong maging ugat ng lahat, depende sa humahawak nito, kung paano mo ito tinatrato. Dalawang bagay lang ang pwedeng mangyari sa atin dito, ang mapabuti at mapasama. Alin ang gugustuhin mo, alin ang pipiliin mo. At ipapakita ko po sa inyo kung anong pwedeng gawin ito sa tao. Okay? Kung hindi tayo magiging maingat pagdating po sa bagay na ito. Unang puntos, mga kapatid, dahil po sa pera,
may tumaas ang pag-iisip. Awit 49, verse 6, mga taong naghahambog sa yaman nananalig. Dahil sa yaman nila, tumaas ang pag. Ano po ang pinagmulan? Kaya, mga kapatid, bakit tumaas ang kanilang pag-iisip? Dahil sa yaman, dahil sa pera. Amen. Meaning, binabago ng pera ang pagkatao ng isang tao na hindi naman sila dating ganun. Amen po. Ano ang meron sa pera para baguhin ka nito? Now, hindi ko po sinasabing lahat kayo. Amen. Because you know yourself better than I know you. Pero ito mga kapatid, malinaw naman, even kayo, alam ninyo, may mga taong nakapaligid sa inyo na hindi naman sila dating ganon. And yet, nung magkaroon ng kaunti sa buhay, nabago ang kanilang pagkatao. Tama po ba mga kapatid? Kaya po, may habilin dito ang Panginoon. Meron po siyang laging paalala. Sapagkat hindi po natin masasabi na mga kapatid na ilan sa inyo, or probably my prayer is halos lahat kayo ay iangat ang antas ng pamumuhay po ninyo. And someday, we don't know. Baka isa po kayo sa inilala ng Panginoon na para po magtagumpay sa buhay na ito at makilala, umangat ang buhay. Pwede po yun. Pero bago po sana mangyari ito, ma-remind po tayo sa mga bagay na pinaiingatan sa atin ng ating Panginoon. In 1 Timothy chapter 6, verse 17, ano po nakalagay? Sabihin mo sa mayayaman na huwag silang umasa sa kayamanang hindi, kundi sa Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay na ating ikasisiya. So ano yung tinuturo dito? Sabihin mo sa kanila na huwag silang magmataas. Dito po kasi alam na po ng Diyos na pwede pong ang isang tao ay malaki. Amen. May tendency na magmalaki ito, may tendency na magyabang ito. Sa oras po na isang tao ay magkaroon. So ano sinasabi ng Panginoon sa atin dito? Yun daw pong ipinagmamalaki ng tao, hindi mananatili. At kung hindi siya mananatili, then huwag mo siyang asahan. Kung hindi ako, sabi ng Panginoon, kung hindi ako na iyong Diyos na masaganang nagkakaloob ng lahat ng bagay ayon sa iyong ikakasiya. Amen po. Kundi sa akin bilang Diyos, idinadivert ng Diyos yung trust mo, hindi dun sa meron ka, kundi kung sino yung nagbibigay sa iyo. Do you get my point? Amen. Sapagkat kapag natuon ang isip mo doon sa bagay na mayroong ka, makakalimutan mo kung sino ang nagbibigay nito sa iyo. Now, tingnan po ninyo dahilan kung bakit sinabi niya sa kanya. Bakit sinabi niya sa atin na wag doon umasa? Mangangaral 6:2. Isang tao na binigyan ng Diyos ng malaking kayamanan, karangalan. Labis-labis siya sa lahat ng kailangan. Sa kasawi ang palad, hindi niloob ng Diyos. Natamasahin niya ang kasiyahang dulot ng mga bagay na ito. Bagkus ay iba ang nakinabang. Ito man ay walang kabuluhan at nagdudulot lamang ng sakit ng loob. Dito mga kapatid, pag binasa nyo, sino nagbigay? Ang Diyos. Sino nagkaloob? Ng kayamanan at karangalan. Pero Diyos din po ang nagpapasya kung magiging masaya ka o hindi sa biyayang ibinigay niya. Bakit po ito nangyari? Okay? Bakit hindi niya na-enjoy yung tinatamasa niya? Bagkos, ito pa ang nagdala sa kanya ng sakit ng loob. Kung Diyos man ang nagbigay, at dahil doon, nakita niya na nagbago ang ugali mo. Nagbago maging ang tingin mo sa sarili mo, maging sa kapwa mo tao. Ang sabi ng Diyos, kahit ako pa ang nagbigay nito sa iyo, hindi mo siyang mai-enjoy gaya ng inaasahan mo. Meron po ba kayong alam na nasa kanila ang lahat ng bagay, pero hindi masaya? Hello? Malungkot ang buhay. Tingnan niyo ang buong kabuuan ng pamilya. Kung ano ang mga nangyayari sa kanila. So, meron po silang hinahanap,
na hindi nila alam kung ano, kaya po, wala ho silang saya. At yan ang sinasabi sa atin po ng Diyos sa talata pong ito. Na kahit meron ka at iniisip mo na ako ang nagbigay sa iyo, kapag sinabi kong hindi mo rin may enjoy yung bagay na ito, then para saan na nagkaroon ka? Kasi ang purpose kaya ho kayo ay pinagpala ng Panginoon ay para ma-enjoy natin yung pagpapala na ibinigay niya. Pero hindi po iyon ang magdadala sana ng kalungkutan sa puso natin na kahit meron ako, pero kung nakikita ko ang nakapaligid sa akin, maging ang buhay ko, buhay ng pamilya ko, ay hindi ko makitang masaya. Hindi ho na rin po pwedeng sabihin kong wala rin palang kwenta. Sabi ron, wala itong kabuluhan. Amen, mga kapatid. Sa atin po kasi, kung merong pinakamahalaga, hindi lang po yung bagay na yun. Hindi ko po ninanalify yung pong importance ng pong finances sa buhay po ng tao, sapagkat somehow, sa iba, ay nagbibigay din po ito ng saya. Masaya ka, bakit? Dami mo kasing pera. Pero kapatid, hindi po sa lahat ng kasiyahan, ng kalungkutan, pera po ang pwedeng makatugon. Sapagkat may mga alam tayo, sobra po sa pangangailangan, pero hindi mo makitang masaya sapagkat meron pong matitinding bagay na pinagdadaanan sa kanilang mga buhay. So, hindi po iyon ang solusyon. Amen. Amen po ba, mga kapatid? Na, pangalawa, nang dahil sa pera, may napahama at namatay. Gawa chapter 5, verse 1, mayroon namang mag-asawa na nagbili rin ng lupa, Ananias ang pangalan ng lalaki at Sapira naman ang babae. Binawasan ni Ananias ang pinagbilan, kaalam ang kanyang asawa, at bahagi lamang ang ibinigay sa mga apostol. Kaya't sinabi ni Pedro, Ananias, ano't napadaig ka kay Satanas? Nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Bakit mo binawasan ang pinagbilan ng lupa? Nang marinig ito ni Ananias, siya'y patay na bumaksak. Lipat mo, anak. Nandiyan pa ba? At lahat ng nakarinig sa pangyayaring ito ay sinidla ng matinding takot, tumindig ang binata, binalot ang bangkay at inilibing. Verse 7, pagkaraan ng may 3 oras ay dumating ang kanyang asawa na walang kamalay-malay siya nangyari. Kaagad siyang kinausap ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito nga ba lamang ang pinagbilan ng lupa ninyo? Opo, sagot niya. Yan nga lamang po. Kaya sinabi sa kanya ni Pedro, ano't pinagkaisahan ninyong tuksuhin ang Espiritu ng Panginoon? Hayan, nasa pintuan na ang mga naglibing sa iyong asawa at ikaw naman ang susunod. Pagdakay na buwal si Sapira sa paanan ni Pedro at namatay. Ano po ang nangyari kay Ananias at Sapira? Nang dahil Sapira, sila ay napahamak at namatay. Amen po ba? Bagay na bagay yung pangalan, Sapira. Tama po. Yung itinabi nila sa kanilang sarili, meron po bang nakinabang? Wala na. Kita po ninyo, yung hinahangad natin na mapasa atin, hindi rin pala natin pakikinabangan kung wala na rin ang buhay natin. Nang dahil lang doon, sa halip na ma-enjoy pa nila ang buhay nila, nawala na. At ang napakapangit na pangyayari, yung mabalitaan po ng tao ay ito. Yung napahamak yung taong ito at namatay ng dahil. Ba't teka namatay si ganito? Nang dahil. Bakit napahamak si ganito? Nang dahil. Kaya yung title natin, dahil. Mangangaral 5:10. Tingnan niyo po nakalagay. Ang gahaman sa salapi ay walang kasiyahan. At ang haling sa kayamanan ay hindi masisiyahan sa kaunting pakinabang. Ngunit ito man ay walang kabuluhan. Ipinaabot na po sa atin
Huwag yung bagay na ito ang ipupursu mo sa buhay na ito, bagamat hindi masama, pero not at the expense of your relationship with the Lord. Huwag mong hahayaan na ipagpalit ang isang bagay na nasa iyo na mas mahalaga kaysa sa ron sa hinahanap mo pa. Kasi mga kapatid, to be honest with you, kapag nasa iyo ang Panginoon, nasa iyo ang lahat ng bagay. Amen. Wala ka pa, palakpakan natin ang Panginoon. Realidad po yan. Wala ka pa ng mga bagay na ine-expect mo na makita. Okay? Sa buhay mo, na nandoon na. Pero the moment na nasa iyo ang Panginoon, pwede mo i-consider, nasa akin ang lahat ng bagay. Why? Sapagkat ang lahat ng bagay na pangangailangan mo, ang Diyos lang ang pwedeng magbigay. Amen. In Psalm 24 verse 1, heaven and earth is mine and everything in it. And again, kapag binasa po ninyo, chapter 8, ano po sabi roon? Amos chapter 8, silver and gold is mine. Lahat ng bagay ay Kanya. At walang hindi pwedeng ibigay ang Diyos kung kinakailangan niya itong ibigay. At ano basihan ko rito, mga kapatid? Listen. Kung yung mismong anak niya, dire sa Kanya, presyo sa Kanya, nag-iisa, ibinigay niya sa iyo kahit hindi mo hinihingi. Kusa niyang ibinigay, wala po sigurong hihigit sa anumang kayamanan sa isang anak na meron ka. At kayo na magulang, sisiguraduhin ko, igigibat nyo rin kung anong meron kayo for the sake lang ng buhay ng anak nyo. Are you with me? Kung gano'n ang damdamin natin bilang magulang, likewise gano'n din po ang damdamin ng Diyos. And yet, tingnan po ninyo, nagawa niyang ibigay ito sa iyo, kahit hindi mo hinihingi. Now, ano sa palagay niyo ang hindi niya kayang ibigay more than His Son para lamang patunayan niya sa iyo, ako ang Diyos na magpo-provide ng pangangailangan mo. Amen? Ako ang Diyos. I am your God. Kaya kong ibigay yung bagay na hindi mo pwedeng isipin. Kaya nga, dapat ang inuuna natin, di ba sabi ng Lord? Matthew 6:33. Ano nakalagay? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. And all. Philippians 4:19, at ayon sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos, ibibigay niya sa iyo ang lahat ng pangangailangan mo. Meron kang Diyos na hindi maramot. Amen. Ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay Diyos na hindi maramot. Hallelujah. Hindi niya ipinagkakait ang anuman sa isang anak niya na nakikita niya na wala pong ibang inaasahan kundi siya. At hindi ko anuman yung meron po siya. Ano yung una natin? Nang dahil sa pera, may mga tumaas ang pag-iisip. Nang dahil sa pera, may mga napahamak at namatay. Pangatlo, kapatid, nang dahil sa pera, may natutong mandaya at magnakaw. Sino sa atin na bata pa lang, alam na niya na mandaya at magnakaw? Wala. Hindi nila alam yan at wala sa isip nila yan. Amen. Pero bakit all of a sudden, nung tayo po ay magsilaki, natutunan natin itong gawin na hindi naman alam natin dati? Sino at ano ang nagbuyo sa bawat isa? Naging sa kanila na mandaya at magnakaw. Sino? Dahil ba sa kawalan? Kaya natututo ka mandaya at magnakaw? Kapatid, napakarami ring tao na wala sa buhay, pero meron silang isang bagay na iningatan. Yung hindi sila mapulaan ng dahil sa kahirapan, ay natuto silang mandaya
at magnakaw. At meron pong mahihirap na yan lang ang pwede nilang ipagmalaki. Na kahit wala kami, may isang bagay na hindi namin ginawa sa buhay namin, ang mandaya at magnakaw. Kasi hindi nyo pwedeng gamitin sa aking dahilan, kaya nagagawa ng tao na magnakaw at mandaya dahil po sa kawalan. Hindi po yun ang basihan at dahilan para matutong mandaya ang tao at magnakaw. Amen? Sapagkat in heaven, there is no thief. Wala hong magnanakaw sa langit. Amen po. Sapagkat sa langit, ang dadaanan mo ay puro ginto. At kung ikay magnanakaw na nasa langit, abay, wala kang gagawin kundi sinsilin yung ginto. Sapagkat gusto mong bumalik sa lupa, sapagkat gusto mong makakuha ng ginto. So kapatid, tingnan natin sa Malakay 3:8. Ang tanong ko naman, matuwid bang dayain ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit dinadayaan niyo ako sa panong paraan, sa mga ikapo at mga handog. Sa ibang salin, tinan niyo ginamit. Ang tanong ko naman, matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan niyo ako. Sa panong paraan? Sa ikasampung bahagi at mga handog. Kita po ninyo, dahil lang sa pera, maging ang Diyos na naging mabuti sa bawat isa sa atin, nagawa natin siyang dayain at pagnakawan. Walang sinisino ang tao. Hindi mo man lang inisip na yung ginagawan mo ng ganito ay siyang nagpo-provide ng lahat ng needs mo. Masakit sa isang amo ng isang katulong na naglilingkod sa iyo. Halos lahat ibinigay mo. Inangat mo ang antas ng buhay niya mula sa pagiging wala, pumasok sa iyo, naging kasambahay mo, binihisan mo, inayos mo, kasi gusto mo kung saan ka pupunta, naroon siya. At kung ano tingin ng tao sa iyo, yun din ang nagiging tingin sa kanya. Pinakain mo, lahat ibinigay mo, ipinagtiwala mo ang lahat ng meron ka, pero hindi mo alam na ninanakawang ka pala. At nung matuklasan mo na ninanakawang ka, ano ang naramdaman mo? Ano? Pinakain kita, binihisang kita, kinupkup kita. Ang dami kong magagandang plano sa iyo. Gusto kong iangat ang buhay mo sapagkat naaawa ako sa iyo. At natuto akong pagtiwalaan ka kasi alam ko na hindi mo gagawin sa akin yung bagay na ito. Pero bakit mo nagawa? O, ano sasagot mo? Bilang amo na nagmahal dito. Masasaktan ka, hindi. Sa palagay niyo, hindi ganun ang damdamin ng Diyos? Minahal kita. Binigyan ko ng meaning ang buhay mo. Iniligtas kita, dapat patay ka na. Iniligtas kita. Humihinga ka hanggang ngayon dahil sa kabutihan ko sa iyo. Wala kang value, pero nagkaroon ka ng value because of me. Wala akong hindi ibinigay sa iyo. Even my own life, itinaya ko sa iyo. Pero bakit mo nagagawa na nakawan ako? Bakit mo nagagawa na dayain ako? Kapatid, listen. Isa sa dahilan kung ba't pinipigilan tayo ng Diyos na gawin ito sa Kanya, sapagkat meron pa siyang mas magandang plano na gustong gawin sa iyo, pero hindi niya magawa dahil yung bagay na ito ang pumipigil para gawin niya yung bagay na ito. Sapagkat yung word sa Lucas 16, ang pagtiwalaan sa maliit, pagtitiwalaan sa malaki. Ang hindi mapagtiwalaan sa maliit, hindi pwedeng pagtiwalaan ng malaki. Ang masakit, yung ginawan po natin ng bagay na ito ay siyang source ng bagay na meron ka na siyang na-enjoy mo.
Tingnan nyo sa Leviticus 19:13. Kung ano sinabi. Leviticus, huwag niyong dadayain o pagnanakawan ang inyong kapwa. Kung sa tao, mahigpit na ipinagbilin ito, dahil lalo na po sa ating Diyos. Church, nakakalungkot. Aminin man natin o hindi. Kung hindi po tayo nagiging tapat sa Diyos, isa po tayong magnanakaw. At paano natin nagagawa na sumamba sa Diyos, magpuri sa Diyos, habang alam natin sa sarili natin na yung sinasamba natin at pinupuri natin, dinadaya natin at ninanakawan. May gumagawa ba nito? Meron. John 12, verse 4. Si Judas Iscariote, ang alagad na nagkanulo kay Jesus, ang nagsabi, bakit hindi ipagbili ang pabango at ibigay sa mga dukha ang pinagbilan? Maaaring umabot ng 300 denaryo ang halagang yan. Hindi dahil siya'y may malasakit sa mga dukha, kaya niya sinasabi yon, kundi dahil siya'y magnanakaw. Siya ang nag-iingat ng kanilang salapi at kinukupit niya ito. Nakita po ninyo? From there. At iyan sinabi ko ng minsan sa inyo. Bilang all-knowing God, si Kristo, alam ba ni Christ na ninanakawan siya ni Judas? Alam niya? Yes. Kinumpronta ba niya si Judas? Hindi. Okay? Hindi niya po ito kinundi na. Excuse me. At sinabi sa kanya, Judas, ninanakawan mo yung basket. Hindi niya kinundi na. Sa kabila na alam niya na ginagawa ito. Tama po? Kayo, kung alam ninyo yung kahera ninyo, ninanakawan kayo, alam ninyo, malinaw sa inyo. Hahayaan nyo ba? O kukumprontahin nyo na? Ha? Sige, kulang pa yung ninanakaw mo, dagdagan mo pa. Huwag ka munang aalis dyan. Ganun ba? Hindi, no? Amen? The moment na malaman nyo ito, definitely kapatid, hindi nyo hahayaan na meron po kayong kasama doon na lagi na lang kayong ninanakawan. Are you with me? Pero bakit hindi po kinumpront ng Panginoon si Judas? Alam nyo kung bakit? Sapagkat gusto ng Panginoon na magmula kay Judas, na ma-realize niya na mali yung ginagawa niya. And because of that, yun yung pagkakataon na ibinibigay ng Panginoon sa bawat isa na nagkakamali. Hindi niya po ito kinoconfront at once, hindi po niya agad hinuhusgahan yung tao na dapat ka nang mamatay like what they did po kay Sapphira at Ananias. Automatic po kasi yon. Dahil saan? Nagsinungaling sila sa banal na Espiritu. Yun po ang pinakamabigat eh. Di ba sabi ron, lahat ng kasalanan ay kayang ipatawad ng Ama, kayang ipatawad ng Anak, pero huwag ang kasalanan na nagbablaspheme saan? Sa Holy Spirit. So my point is this, mga kapatid, doon po sa sinasabi po natin, hindi po tayo agad kinukonfront ng Panginoon. Bakit? Sapagkat gusto ng Panginoon mula sa atin na ma-realize natin na meron tayong pagkukulang sa ating Panginoon. At doon natin ngayon, unti-unting i-restore ito. Lord, I'm sorry, nagkamali ako. So at least, hindi natin tinanggap kung ano man po yung bagay na nararapat po para po sa atin. Tatandaan nyo ito. Anumang hindi sa'yo, huwag mong kunin. Dahil kapag kinuha mo ang hindi sa'yo, ang paratang nito sa'yo, ano ka? Huwag mong kunin yung para sa Diyos, sapagkat yung para sa Diyos ay hindi sa'yo. Hello? Pag para sa Diyos, Kanya yon. Huwag mong kukunin yung para sa Diyos, sapagkat kapag kinuha mo yung para sa Diyos, ang tawag sa'yo, magnanakaw. At tingnan nyo sabi sa Jeremiah 7:10. Masakit ito. Ang kinamumuhian ko'y siya yung ginagawa. Pagkatapos pumaparito kayo sa aking templo at sinasabi ninyo, ligtas kami rito. Bakit? Ang akin bang templo'y taguan ng mga magnanakaw?
Nakikita kong ginagawa ninyo. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Dapat po, as much as possible, kung may respeto po tayo sa ating Panginoon, hindi po natin ito dapat gawin sa Kanya. Amen. Pero ayon po dito, nasaan daw po ang magnanakaw? Nasa loob ng templo. Nasa loob ng templo ang mga nakakatakot, kapatid, kapag ka ito ay totoo, sapagkat huwag niyong bibitawan yung bag na hawak niyo dahil yung katabi mo pala. Kaya kung mananalangin kayo, huwag kayong pipikit. At patuloy niyong hawakan ang mga hawak ninyo sapagkat oras na gumalaw yan, alam niyo na. Sapagkat lahat pala ng nasa templo, so anong saysay nito sa atin? May pera tayo sa bulsa natin, pero galing ito sa ninakaw natin. Masaya ka? Masaya ka? Ito po yung pangapat. Nang dahil sa pera, may nalayo sa pananampalataya. 1 Timothy 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasadlak sa paghihirap ng kalooban. Nakita po ninyo kung ano ang pwedeng hatid ng pera? Kung hindi natin ito kayang i-handle, ito ang magtutulak sa atin ng kapahamakan. Marcos 4:19. Ngunit sila'y naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito. Naging maibigin sa mga kayamanan at mapanghangad sa iba pang mga bagay. Ano pat ang salita'y nawala na ng puwang sa kanilang mga puso, kaya't hindi ito nakapamungo. Nakita niyo nangyari? Dahil sa kaabalahan sa mga bagay sa mundong ito, nawala na tayo ng oras at panahon. At nawalan din ng puwang ang salita ng Diyos sa puso po natin. So anong dulot ng pera sa buhay ng tao? Ito ang naglalayo sa kanya sa Diyos. Kaya sinabi rito sa paghahangad na magkamal ng salapi, marami ang napahamak at nalayo sa pananampalataya. Can you imagine? Siyempre naman, kung busy ka na, hindi mo pwedeng iwanan yung hanap buhay mo. Dahil hindi mo nga pwedeng ipagkatiwala sa mga tao mo lang. Dahil nga natatakot ka, nanakawan ka nito. So yung ngayon dapat mong gampanan bilang anak ng Diyos, pwede mo na ngayon itong iset aside. Hindi na ako pwedeng makapuntang madalas. Why? Sapagkat meron akong inaasikaso. Now listen, kapatid. Ulitin ko. Hindi po gagawin niya ng Diyos. Nabibigyan ka ng kabuhayan at yung kabuhayan na ito ang siyang maglalayo sa iyo sa Kanya. He will not do that. Okay? Kaya lang, iyon po ang ginagamit ng kaaway. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, even po ang kaaway ay pwede rin po niyang bigyan ka ng kahit na anong bagay. Kaya nga in-offer niya ito sa Matthew chapter 4. In-offer niya ito kay Jesus, sumamba ka lang sa akin, ibibigay ko ang lahat ng karangyaan na nakikita mo sa digdig na ito. Nag-offer si Satanas kay Jesus. Just worship me. Sambahin mo lang ako. Ibibigay ko ang lahat ng karangyaan na meron ang mundong ito. Oh. Kaya niyang i-offer yun. Pero titingnan mo, ano nangyayari ngayon sa iyo? Kung nalalayo ka sa Panginoon, nawawalan ka na ng oras sa Panginoon, at the end of the day, titingnan niyo ito. Pag binasa niyo ang awit 49, 6 pababa, ang sabi doon, hindi niyo kayang tubusin ang buhay ninyo. Kahit gaano pa kakalaki ang hawak ninyo, hindi niyo kayang tubusin sa kamay ng Diyos. Sapagkat hindi natin pwede at the end of the day, kapag tayo po ay pipikit na, at napakarami na nating na-accomplish kung ano man ang meron tayo, at sasabihin natin, Lord, lahat ng pagkukulang ko, iko-compensate ko. Ito ang napakalaking halaga. Hindi natin kayang suhulan ang Diyos. Sapagkat anuman yung manner na ginagawa mo ngayon, reflection niyan, mga kapatid, hindi po ngayon, kundi sa eternity.
Ang pinag-uusapan natin dito ay eternity. Yung buhay natin sa kabila. At yan po ay yung ginagawa natin ngayon. Na kung hindi po maitatama, hindi maibabago, dun po sa eternity na ito, haharapin natin ang lahat ng yun. Eto po, may pagkakataon po ang bawat isa sa atin. At ayokong mamiss yung pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Kapatid, listen. Kung pinanghihinayangan mo yung bagay na ito, na para ibigay mo sa Panginoon, na siya naman ding nagbabalik nung ibinibigay mo. Kasi, sabi ng Diyos, wala kang tatanggapin malibang ako ang nagbigay. John chapter 3, 37. Okay? Now, kung panghihinayangan mo yung bagay na yon, eto gusto ko i-challenge ka. Bakit po kapag tayo ay nagkakasakit, kahit magkano, babayaran mo, mabuhay ka lang, gumaling ka lang. Okay? Bakit? Hindi ba mga kapatid mas maganda na yung sa halip na ibigay natin sa ospital, ibigay natin saan? Sa doktor, ibigay natin sa kanila. Bakit hindi natin ibigay sa Panginoon na para naman din sa Kanya at ang kapalit ng bagay na ito, yung pangako niya na hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya iiwan, hindi niya hayaan na dumapo ang sakit na ibinigay niya sa Ehipto. Wala kang panghihinayang pero nakataya ang buhay mo na nandun ka sa ospital. Pero pagdating sa Panginoon, pinanghihinayangan natin yung ating ibinibigay. Pero yung proteksyon ng Diyos, na walang pwedeng gumalaw sa'yo. At hindi natin alam na yun nga sinasabi ng Panginoon, anak, mas higit dyan, sapagkat wala akong kailangan na kahit na ano sa'yo. Akin ang lahat ng bagay. Kung bakit itinuturo ko sa'yo, sapagkat ang pinapatay ko dito sa pagbibigay ay yung kasakiman. Gusto kong mamatay anak sa'yo, yung attitude ng sakim makasarili. At alam ninyo na ang tanging kaaway lang ng Diyos, you cannot serve two masters, Mammon and God. You get me, church? Hindi ho dahil kailangan ng Diyos ang anumang meron ka. Kundi gustong i-break ng Panginoon yung attitude na pagiging greedy natin, na pagiging sakim, makasarili. Sapagkat oras na nagawa mo ito, ano pa ang pwedeng hindi mo kayang ibigay? Ang masakit ito, you said in yourself, I give my life to God, but not my pocket. It's a lie. Hindi totoo na kaya mong ibigay ang buhay mo sa Diyos, pero hindi mo kayang ibigay yung bagay na parte ng iyong buhay. Yung money is only a part of your life, but not the whole of your life. Amen. Church, baguhin natin. Hindi ko kayo pipilitin sa isang bagay na hindi nyo gustong gawin, na hindi nyo kayang gawin. Pero subukan po ninyo ang Diyos. Sa akin, yung maproteksyonan lang ng Diyos, ang pamilya ko, yung health natin, napakalaking kayamanan na yon. Amen? Huwag na sana tayong bumalik pa. Marami na tayong karanasan. I myself, for one. Di ba? May mga bagay din na nangyari sa buhay ko. My wife. Proven yan sa wife ko. Dahil po pinanghinayangan niya. Wala na siyang trabaho. Umuwi na kami. Wala kaming trabaho. Meron siyang inireserve na 100,000 na yun ay para sa Panginoon. Kinip niya. Dahil manganganak siya. Okay? Hindi na siya babalik. Alam mo nangyari? Nung isinilang yung anak ko sa hospital, alam niyo ba nangyari? Napaluputan ng nung kanyang umbilical sa puwersa, sa hirap, na dumi, nakakain ng dumi anak ko. Nakalabas na ang asawa ko sa ospital, yung anak ko nakakumpain pa.
Magkano ang binayad sa namin? 130,000. Yung 100 na tinago niya, 30,000 ang ipinataw. Hindi pa ganun nangyari. Lahat ng property niya na ibenta. O, ano sabi niya? Hindi kasi siya ganun eh. Hindi siya ganun. Pero hindi po niya nagawa na magtiwala sa Panginoon. Yung 100 na yon, malaking bagay, ikinip niya. Pero hindi niya nakita kung ano yung nawala sa kanya. Nawala pong lahat yon, mga kapatid. O eto ngayon, at the end of the day, bago pa maubos ang lahat, ano sinabi niya? Ibibigay ko na. Kapatid, listen. Ibibigay mo rin pala. Hinayaan mo pang magdamay sa buhay mo. Kasi hindi pwedeng hindi mo ibigay ito sa paano mang paraan. Kung hindi mo maibigay ito sa Diyos, ang Diyos kukunin niya sa ibang paraan. Bakit? Dahil hindi yun sa'yo. Pilit mong ibibigay ito dahil hindi yun sa'yo. Pero mas maganda na kusa mo nang ibinigay, naging pagpapala pa yun sa'yo, kaysa sa pinilit ka dahil kailangan mong gawin, dahil may nangyayari ng hindi maganda sa'yo. Hindi ko kayo tinatakot. No. Wala ho sa aking porte ang manakot ng kahit na sino. Pero ang sinasabi ko ay meron ho akong basihan. Mayroon akong basihan na nakikita ko dahil yan ang sinabi sa atin ng Diyos. Are you with me, church? Pera ang naglalayo, hindi lang sa Diyos, maging sa kapwa natin. May nag-aaway ng dahil sa pera? Wala. May pumapatay ng dahil sa pera? Wala. May nagkakalayo at naghihiwalay ng dahil sa pera? Wala. Okay, Santiago 4:1. Ano ang pinagmumulan ng inyong alitan at paglalaban-laban? Hindi ba't ang masasamang nasa na namumungad sa kalooban ng bawat isa sa inyo at pawang nagkakalaban-laban? Meron kayong pinakamimiti, ngunit hindi nyo makakamtan. Kaya't papatay kayo kung kailangan, mapasa inyo lamang. Dahil sa inyong pag-iimbot sa mga bagay na hindi inyo, kayo'y nagkakagalit at naglalaban-laban, hindi nyo makakamtan ang inyong minimiti sapagkat hindi kayo humihingi sa Diyos. At humingi man kayo, wala rin kayong matatanggap sapagkat masama ang inyong layunin, humihingi kayo upang gamitin saan? Humihingi kayo para gamitin sa kalayawan. Hindi po yun ang gusto ng Diyos. And Lucas 16:13, ito po yung binanggit ko sa inyo, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kapopotan niyang isa at iibigin na ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin na ikalawa, hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at hindi pwedeng mangyari. Mamimili ka sa dalawa. Para masabi ang kayamanan ay hindi mo Diyos kasi hindi ka nanghihinayang na mawala ito sa iyo. Huwag lang mawala ang Diyos sa buhay mo. Amen? Di baling mawala ang kayamanan mo. Huwag lang ang Diyos. Bakit? Sapagkat anumang nawala sa iyo, kayang ibalik ng Diyos. Amen. Mababasa niyo yan sa Joel chapter 2:25. Anumang ninakaw ng kaaway sa inyo, kayang ibalik ng Panginoon. Okay? Pero kapag ang pinili natin ay kayamanan, yung kayamanan na hindi mananatili, mawawala sa iyo, pero wala nang pwedeng magbalik sapagkat ang tinalikuran mo ay yun lang may kakayahan na ibalik ito sa iyo. And here is my conclusion, at ito po ang habilin sa atin. Sabay-sabay, basahin. Tingnan mo yung katabi mo. Mukha bang korte? Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Kaya tayo po yung manalangin sa Panginoon. Dakilang Ama, salamat po sa paalala mo sa amin. Salamat sa mga salita po ninyo na minsan masakit para po sa amin. Pero salamat po kung ito po ang paraan, ito ang dahilan para Lord lalo pang mabago ang amin pong mga buhay, mabago maging ang aming pananaw sa mga bagay-bagay. Lord, patawarin mo kami kung hindi po kami, Panginoon o God, napagtitiwalaan mo sa mga bagay na kayo po ang nagkakaloob. Patawarin mo kami kung nagagawa naming sakta ng kalooban mo
Dahil hindi nga po namin nasusunod yung bagay na iniuutos po ninyo. Tulungan mo kami, Panginoon. Lord, alisin mo sa amin yung pong kawalan ng pagtitiwala. Establish mo sa puso ng bawat isa na meron kaming isang Diyos na hindi kami pababayaan, hindi kami pagkukulangin sa anumang pong bagay. Sapagkat kayo naman po, Panginoon, ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Natatakot po kami minsan na ibigay yung para sa iyo sapagkat iniisip namin, yun na lang yung natitira. Paano kami sa araw ng bukas? Lord, hindi namin nakita na meron pala kaming isang Diyos na nangako sa amin na kung eka yung mga maya ay nabibili ng 2 pera o 1 pera ang 2, ay hindi pinabayaan ng Diyos. Kayo pa raw na mga anak po niya. Kaya Lord, kung ito'y isang kasalanan po sa inyo, na nawawalan kami ng tiwala sa kakayahan po ninyo, kaya hindi po namin nagagawa yung bagay na dapat po namin gawin, Lord, humingi po kami sama-sama ng patawad sa iyo. Patawarin mo ang bawat isa po sa amin. At gaya po ng aming panalangin, Lord, turuan mo kami na mas mahalin ka more than doon sa bagay na meron po kami sa buhay namin. Kasi pansamantala, ang lahat ng bagay na narito, Panginoon, na nakikita, that is temporary. Pero kayo, Panginoon, O God, Diyos na mahabagin, Diyos na puno ng pag-ibig at pagmamahal. Kayo ang Diyos na walang hanggan. More than ever, Panginoon, mas kayo ang aming kailangan. Kaya salamat po, Panginoon, pinaalalahanan mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo kami na makasunod ayon po sa iyong inuutos. Taas po natin ang ating kamay for the blessing. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus na umibig sa amin, namatay at nagpatawad sa amin. Sa pangalan ng Diyos Ama na siyang nagbigay sa kanyang anak sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. At sa patnubay at pakikisama, gabay ng banal na Espiritu. Kaya hindi po tayo napapahamak sa buhay na ito. Sa kanila ang papuri, sa kanila ang pagluwalhati, sa kanila ang parangal. Sapagkat sila lang ang nararapat na tumanggap ng lahat ng ito. Sa iyo, Panginoon o God, ingatan mo ang bawat mga anak mo na patuloy na nagtitiwala at nagmamahal at umiibig sa inyo. Sa lahat po ng sandali ng amin pong buhay, makita namin ang iyong biyaya ay patuloy na nararanasan. To you be the glory and praise and honor. This is all we pray in Jesus' name. Amen and amen. God bless you, mga kapatid. See you.